tsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. When Mega Manila, ito po ang programang Lunas sa DZRH at RHTV. Isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Makakasama po Ella ni Bensal, and this evening mapalad po tayo at napaunlakan po ang ating imbitasyon ng isa sa mga pinagkakatiwalaang transplant and vascular surgeon, fellow ng Philippine College Surgeon, fellow din po ng Philippine Society for Transplant Surgeon, at head po siya ng Human Organ Preservation Effort or HOPE. I-welcome po natin, walang iba kung hindi si Dr. Arlene Duque. Good evening, Doc. Kumusta po? Magandang gabi sa lahat po ng inyong taga-panood at nakikinig po, no, sa ating programa. Yes, tayo nga rin, Doc, ay napapakinggan at nasusubaybayan sa iba't ibang cable providers, gayon rin po sa ating Facebook page na DZRH News. Ngayong gabing ito, Doc, pag-usapan po natin kidney transplant and organ donation. Ano nga po ba yung dahilan kung bakit dumarami yung ganitong klaseng sakit? Una sa lahat, no, yung pagkakaroon ng sakit na sa bato, hindi ito nangyayari ng biglaan. Okay. No? So ito ay nagiging isang proseso, kaya nga tinatawag din natin na chronic, ibig sabihin matagal na siyang nangyayari. No? At nagsisimula po ito pag lalo na, no, sa mga pasyente po na nadadiagnose ng may diabetes at hypertension, no? Ito po yung sa ngayon sila yung number 2 na rason kung bakit po nasisira ang bato. So hindi mo siya makikita kagad. It will take years to develop. Kaya importante po talaga ang pagpapatingin sa mga espesyalista, no, para po ito ay maiwasan. So, regular check-up, Doc, once na humantong ka, sa anong edad para masabi natin na dapat binabantayan na yung ating bato or yung ating kidney, ano? Alam mo, sa panahon ngayon, hindi na masyadong significant yung edad, no? Kasi makikita mo na ang pagkasira ng bato kahit sa mga 20 anyos, 10 taon. So ang pinaka-guide mo dito is pag nagsisimula ka ng tumataas yung sugar mo, tumataas na yung nagkakaroon ka na ng alta presyon, no? Ito na yung simula na dapat nagpapatingin na tayo sa ating doktor at wag nang iinom basta-basta ng gamot para bumaba ang sugar or para mabigyan ng pansamantalang solusyon yung pagbaba ng presyon, no? Kasi ito nga yung mga dahilan kung bakit minsan hindi nakaka-accommodate na yung bato, unti-unti siyang nasisira. Sa pagpapacheck up pa lang, dapat na isinasa buhay na natin, Doc? Parang kumbaga kailangan maging proactive na tayo when it comes to our health, So, eto ba, Doc, na pagkakaroon ng sakit sa bato or sa kidney ay nasa lahi rin ba? Meron siyang nakukuha na lahi, no? Meron tayong hereditary, meron din familial, ibig sabihin talagang may generation na nagkakaroon. Pero mas mataas ang bilang ngayon ng sakit sa bato ay nakukuha talaga sa diabetes at hypertension. Kaya mas preventable ito Kaya ito yung mas gusto nating ipaalam sa tao, no, na pwede naman talagang ma-prevent na ikaw ay magkaroon ng sakit sa bato. Basta ma-prevent mo rin yung main reason kung bakit ka nagkakaroon. At kung yung statistics ng sinasabi natin familial versus itong acquired, no, na cause ng CKD, mas mataas po yung acquired. Kaya doon tayo talaga, we're gearing towards sa prevention, no? Isa yan sa mga programa sa National Kidney and Transplant Institute in collaboration with our public health unit, no? Yan yung gusto natin ngayon na bigyan ng pansin din na ma-prevent
no, through education and awareness. Yes. Ngayon nga po, alam na natin, Dok, no, na hindi lang po pala ang pagtaas ng ating blood sugar level ay maaaring humantong sa diabetes at yung pagtaas ng ating blood pressure ay mauwi sa hypertension, kundi maaari ring maapektuhan rin yung ating kidney or yung ating bato. Kaya kailangan talaga maging maingat tayo, no, Dok? Hindi lang yung magko-concentrate lang tayo sa pangangalaga sa isa nating organ dahil connect talaga Yes. siya. Oo, totoo po yan. Minsan, pag nakikita mo na siyang obese, Mhm. no, yung medyo lumalaki ng husto. Yes. So, kahit hindi pa siya nagkakaroon ng hypertension, diabetes, Mm-mm. ito yung pinapatignan mo na rin sa mga pediatrician niya, no, na kung paano maiiwasan yung paglaki ng bata. Sapagkat alam naman natin na ang pagiging malaki ay meron din kaakibat syempre na comorbids, development ng mga comorbidities. Katulad nga ito, yung hypertension at saka Oo. diabetes. No? Yes. Yun. So kahit wala pa sila, pero kung makikita mo na medyo sobra na yung laki sa Mm-mm. bata, no, kailangan ito yung start din na isa sa mga preventive measures, no, para sa Yes. mga magulang. Opo. Pero Doc, when it comes to gender naman, sino ba yung mas lamang or sabihin nating mas prone sa pagkakaroon ng problema sa kidney, Babae ba Wala yan rin. or lalaki? Wala rin siyang pinipili, wala siyang pinipili ko lalaki, babae, no. Ang talagang etong sakit sa bato, hindi na siya namimili ng edad, hindi na siya namimili ng gender, hindi na siya namimili ng status mo, no. Oo. Mayaman ka man o mahirap, wala Ikaw nang talaga oo. ay pwedeng tablan, magkaroon, no, depende po talaga sa ating lifestyle. Mm-mm. Ano